Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Vespers meeting Tibok na Kalibot. Atong tulmanon oras sa atong Pag-aral ko silang issue na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, mangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po ug iya sa Diyos. ang inahan kanya aligaran ang napulog sa mga anak. Ako kalimutan tiyon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Mga kaigsunan, dugay nung ko nag-post sa atong project para karon nga tuig. Kaya nga atong Isanis Media Ministry dili kumpleto kung wala kitay welfare ministry. So gusto na ko utloon pagbalik ang sinulat ni Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Christ's method alone will give true success in reaching people. The Savior mingled with men as one who desired for the road. Dini mga kaigsunan, unsa man ang method ni Ginoo. Nagpakita siya og simpatiya ngadto kanila. Nag-alagad sa ilang mga panginahanglan ug gidaog niya ang ilang pagsalig. Unya, gitawag sila sumunod kamo kanako. Ellen G. White, Minister of Healing, page 143. Nag-alagad pag-una si Ginoo sa kaayuhan sa mga tao. Ministry, welfare ministry ang iyang giuna. Pagkahuman nga iyang nakatabang na sa mga tao, una pa siya nagingon, sumunod ka mo ka na. So na akong balikon, ang Isanis Media Ministry, dili kumpleto kung walay welfare ministry. Mga duna kitay nakaplagan, dili membro ni sa atong iglesia, tigpaminaw lang sa atong programa. Di gani permanente, kawalay load ang ilang cellphone. Mao ang among nakaplagan, batan ang magtiayo. Batan mo magtiayo mga kaigsunan. Tanawon ninyo ang balay. Gitabilan na lang o panapton aron nigulan dili mo tuhok ngadto sa ilalom sa ilang balay. Kinigsun mo ni ang kahimtang sa ilang balay. Tanawig son ang ilang balay. Makaluluoy. Mga batanon pa kini sila nga magtiayon mga kaigsunan. So ako lang gitaptapan ang ilang madagway. Duha ang ilang anak. Muni ang balay igsoon. Pwede ba mangayo ko ninyo tabang? Na anak kita'y napundong jutay. Apan di pag-ibig. Mubalik ako paghangyo kanina. Ablihi ang inyong mga kasing-kasing. Kay ang pagwali sa may bilita dili kumpleto hangtod walay atong pagtabang sa mga material na paginahanglan sa tao. Manghinaot ako nga kining hulagway nga akong ipakita kaninyo. Mutuhop sa inyong mga kasing-kasing. Ipadagaya ang inyong matabang. Ipadalangan niya sa atong studio. GCash, bank account o guban pa. Ang Diyos, magapalayan ka na itong tanan, magampo ako alam kanina. O Diyos, mutuhop sa kasing-kasing sa matagusan nga nagapaminaw. Nga matabangan na mo, kining imong mga anak nga nakabsan sa maayo nga pagpanginabuhi. Nga unta pinaagi sa ministry, sa media ministry, makatukod kami balay. Ni ining maong magtiayon ng mga batanon. Pinaagi sa mga tabang sa imong mga tigpaminaw. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Happy Vespers meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Isanis Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo ng pipila ka mga gutlo sa atong tulwanon dugang katinawan. Mao kinang panahon nga atong paghatag pagtagad, tubag, pagsaysay sa inyong mga pangutana, mga panghunahuna ug mga sugyot. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa kaalam nga imong gihatag kanamo nga kami magkaila sa mayog sa dautan. O balang Espiritu, ikaw magagiya ka namo sa mga desisyon namo adlaw-adlaw. Sama sa pagbuhat ni Ginoo sa dinhi pa siya sa yuta. Ngayang gipakita ang kataron. Iyang gipakita ang mga panag-ingnan. Salamat kay ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoo manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong topiko karon, dili ko gusto nga dili nato ni hatagag pagtagad ang maong pangutana. Kay nihaom sa atong kapanahonan karon. So nangutanang natong igsuon, makapadayag bata sa atong gibati o mga sentimento ni ining ICC issue. Iyag yun ang gikuanan. So ako,
Di na ito nito bagon yes or no, diretso. Okay? Kaya huna-una magod sa uban, dili lang tabag hisgot ni ana, kay mao na, labi na kay election karon ana. So, ato ning hatagag pagtagad. Ayaw mo kalimot igsoon nga ang mga tao nga naas katungdanan sa panggobyerno, dili na sila kasupak sa atong Diyos. Nga naman, sila nga nag-alagad sa panggobyerno atong basahon Roma 3:1. Himuang matag tao nga siya na ilalom sa gibutan sa kagamhanan, government. Kay walay otoridad gawas gikan sa Dios. Og sila gipa barog ingon nga usa ka gitudlo sa atong Dios. Padayon, busa bisag kinsang mosupak sa otoridad, siya di supak batok sa Dios nga iyang gitudlo. Ug sila nga mo supak niini mahiagom sa paghukom. Padayon ta, mga kaigsoon. Kay ang mga magbubuot, mga naa sa balaod, dili sila mga mabangis. Apan ang ilang tuyo alang sa mga dautan. So, dili sila alang sa mga maayo nga mga tao, kung dili kabatok sa mga dautan. Wala ba kamoy kahadlok kanila nga naa sa otoridad? Nan kamo magbuhat og maayo aron magkadawat kamo sa ilang pag-uyon. Okay. Arita sa versikulo 4. Kung sa giingon di ay kining naa sa panggobyerno, civil, mga civil servants, o sa giingon, kay siya sulugoon sa Dios alang sa maayo. Tanaw Regson? So dili na to kaaway ka ng mga tao nga nas pamulitika. Basta nagtirarong lang. Nga naman, for he is God's servant for your good. Mga ulipon na sila sa pagbuhat og maayo. Apang kung mubuhat kag sayop, nanangay kang mahadlok. Kay espada, walay gitahod. Kay siya sulugo sa Dios nga magapanimalo sa pagdala sa kaligut-gut sa Dios batok na atong nagbuhat og dautan. Okay, sunod na teksto. Arita, laktaw sa 6. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God attending to this very thing. Mga kaigsunan, taas ang atong paglantaw nining naa sa panggobyerno. Nga naman, they are authorities, are ministers of God. So sila mo yung mga ministro, meaning to say, nag-alagad sa pagtagad, sa paginahanglan sa mga tao. Ang atong kalibutan igso na bahin sa duha ka dakong otoridad. Simbahanong gahom o politikanong gahom. Samtang adunay separate ang ilang existence mga kaigsunan. Apan ang ilang pagka-separate sa state o sa church, dili buti pasabot nga sila nagkaaway. They are separate, but they are one in one purpose. Sumari ito mga kaigsunan. Okay? Ako yung copy-paste dahil gisalipdan ako ang pangalan sa nangutana. Kaya ron authentic yun. Happy Sabbath, Pastor. Pastor, ask lang ko, unsay matambag nimo sa atong mga kaigsuunan nga nakigsimpatiya sa panghitabo karon. Ato na lang litukon. Kining nitabo karon sa kanhin atong presidente nga gidakop ug unya gidala ngadto sa Netherlands. Okay? Ang gobyerno nato mo'y naghahatod, nag-deliver. Okay? Ang ilang gigamit kidnap, ako gamit gi-deliver. No? Kaya medyo nindot kayo paminaw ka ng gi-deliver ba? Murag Food Panda, murag Grab, murag Maxim mga kaigsunan, gi-deliver. So, Pastor, happy Sabbath. Pastor, ask lang ko, unsay matambag nimo sa ato mga kaigsunan nga nakigsimpatiya sa panghitabo karon sa atong nasod. Ang uban nasubo, minghilak,
na balaka ming expressab sa ilang gipangbati ngadto sa social media sama sa pag-share sa mga post sa panghitabo. So unsa may atong ikatambag nini nga nagpadayag sila ng simpatiya sa karungan ng hitabo. Unya, ang uban na subo, ang uban ming hilak, ang uban na balaka, ming ekspreso sab sa ilang gipangbati ngadto sa social media sama sa pag-share sa mga post sa panghitabo. Pangutana, Pastor, dili ba kini sala or nakalapas ba mi sa estandarte sa atong iglesia? Salamat kayo, Pastor. Happy Sabbath kanimo diha. Amping kanunay, Pastor. Yeah. Usara ko rin siya kahigala. Apan akong gitabunay ang pangalan. Ato ning tubagon, ha? Ato ning tubagon. So niya din yung mga kaeksunan sa Review and Herald nga gisulat ni Pastor Francis McLellan Wilcox. Editor siya sa atong Review and Herald for 33 years, mga kaigsunan. So, nagsulat siya sa itong March 26, 1936. It is not for the church to advise any man to accept political position, nor has the church the right to deny any of its members this privilege and right. Walay katungod ang simbahan nga magtambag ni bisag kinsa nga sa pagdawat sa politikanhon nga posisyon o ang church walay katungod nga iyang did-an ang membro ni ining pribilehiyo. Mga kaigsunan, meaning to say, ang iglesia dili mohulog na sige. Dagan ni anak nga posisyon. Apan ang iglesia di po mingon, ayaw. Meaning to say, ang sinulat ni Pastor Francis McLellan Wilcox, nga editor-in-chief sa Review for 33 years, meaning to say, desisyon sa tao. Dili desisyon sa iglesia. Kung siya mo dagan ba para sa eleksyon o dili. Kung siya mo dawat ba sa appointed position o dili. Personal na nga desisyon sa maong natungdan. Okay, magpadayon ta. Pastor J. Lamar McIlhany, 16 years president sa General Conference. Nagpadayag usab siyang kaugalingon didto sa review, sa atong Adventist Review, October 23, 1952, nagingon, the church has never attempted to instruct its members as to how they should vote. So ang iglesia, dili gyud magsulay sa ingon sa mga tao, sa atong membro, kung kinsa ang unsaon nila pagbutar o kinsa ang labutuhan. These are matters that must be left to the members' individual conscience. Okay. So as a church, as a corporate body, wala tayo katungod musulti. Wala tayo katungod nga mudikta. Kini mo butay, kini ayaw butay. Wala. Individual conscience. Nagpadayon siya, mga kaigsunan, si Pastor J. Lamar McIlhany. Nagpadayon. Nor has the church placed any ban or censure on its members if they as qualified citizens choose to exercise the right to vote or any who may choose not to vote. So, igsoon, mubutar og dili, walay disiplina nga himuon sa atong iglesia. Nagparayon, mga kaigsunan. Under appropriate conditions, the Adventist may cast his vote. Sa nagkakaigo, nagkaisakto nga panahon, ang Adventista
muhatag sa iyang buto. Or ka, di siya mabutar. Kaya tingali mo na iyang kagustuhan. Kung mabutar siya o dili mabutar, dili niya kundinahon katong kasupak sa iyang pangunahuna. Okay? Under full consciousness of the spirit and doctrines of Christ, may decide to devote parts of his talents and time to the giving of sensible leadership to his local or national or world community. Di ana iksyon, ha? Okay. Basahin na ito yun. Under appropriate conditions, the Adventist may cast his vote. Pagbuto rin or refrain from voting. As his deliberate judgment suggests, siya magbuot, mabutar ba sa dili? Dahil dili niya kundinar katong mga tao nga naglahi ang ilang baruganan. Pero niya ang sunod mga kaigsunan. Okay. He may decide to devote parts of his talents and time. Siya mo'y personal nga mo desidir kung iya bang ihatag ang kabahin sa iyang talento o panahon sa pagdumala sa leadership sa lokal or national na komunidad. Meaning to say, Igsoon, kung mo kandidato ang atong membro sa iglesia, dili nato babagan. Kung mudawat siya sa dako nga responsibilidad sa lokal, provincial, o ka nasyonal, di nato babagan. Kay iyan ang desisyon nga ang iyang talent sa leadership, iyang ihatag alang sa civil government, mga kaigsunan. So, Igsoon, ang buti pasabot, walay magadisiplina sa mga membro nato sa iglesia nga mo kandidato sa panahon sa eleksyon. Nagpadayon. On the other hand, the true Christian will weigh matters calmly, conduct himself with the strictest rectitude and dignity. Sa pikas nga bahin, kung siya musulod mang ginana, nga mo interest siya sa pagpapili sa politikanon nga buluhaton, iyag yun nang hinuktukan og maayo. Susihong yun niyag maayo ang iyang dignidad, ingon nga Kristohanon, dili ba mamansahan, and ever seeking to be fully and impartially informed. Mangita siya nga dili one-sided ang mga impormasyon, iyang mabalansi. And in all aspects of the functions, always seek to discharge first and at all cost. Una siya mohatag sa iyang mga pagpangatungdanan, iyan ang natimbang-timbang mga kaigsunan. His ambassadorial obligations as a personal representative of Christ among his fellow men. So, nagiyon din nga kung ikaw mo desidir sa pagpapili sa leadership, sa lokal, or sa nasyonal, nagiyon din you are having that ambassadorial obligations. Ikaw may ambasador sa atong Ginoo nga naa ka sa politikanhon nga posisyon. Kung balik ko na, his ambassadorial obligations as a personal representative of Christ among his fellow men. So, dili nato dauton ka ng mga tao nga membro sa atong iglesia nga dunay gana mudagan. Di nato nadidan. Nga naman, sa diha nga sila mo'y mapili, nagyon igsoon si Elder McElhaney nga sila adunay ambassadorial obligations as a personal representative of Christ among his fellow men. Kita mo na, mga ambasador sila ni Kristo, mga kaigsunan. Taliwala sa mga katawhan ng iyang giserbisyuhan. Morita sa Ministry Magazine, 1968, issue sa November. Ano nga din Higson ang nasulat? Oh, no, I'm sorry. Katong ako din mga kaigson ang pasabot. Kinigson, kining nagyon ang ambassadorial responsibilities.
Okay? Nga pwede sila mupapili. Kailang yun na nga doon na sila talento. Ang source dahil nino yung mga kaigsunan, Ministry Magazine, 1968, issue sa November. Morita Edson. Ano na ko'y na-research igsoon? Sa Wikipedia, Encyclopedia, mga kaigsoon. Nag-research din ang Wikipedia. Kinsay mga Adventista nga nagpakagunit og civil nga mga katungdanan, politikanong katungdanan nga mga tagas. Okay. Ako ning gi-copy-paste igsoon. Sir Patrick Allen, ikawalo nga Governor General sa Jamaica, 29 up to the present. Ug mo siyang Knight Commander of Order of St. Michael and St. George of Queen Elizabeth. Paminaw mo igsoon. And former President of the West Indies Union. Active siya nga presidente sa union, mga kaigsoon. Gipull out siya, mga kaigsunan.